Magandang araw. Masugid na manliligaw ni Ruby si Warren. Mabait, gwapo at may magandang trabaho naman siya. Ngunit sa hindi niya alam na dahilan ay inabot ng 1 taon ang kanyang panliligaw sa dalaga. Bakit malungkot ka? Dapat nga masaya ka ngayon dahil birthday mo, di ba? Masayang sabi ng dalaga sa binata habang nasa beach sila upang ipagdiwang ang birthday ng binata kasama ang kanilang mga kaopisina. Naisip ko lang kasi birthday ko rin nung una akong magtapat ng pag-ibig sa'yo. Pero ngayon, birthday ko na naman. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Malungkot na sabi ng binata habang nakaupo sila ni Ruby sa batuhan. Naiinip ka na ba? Medyo seryoso ngunit nakangiting sabi ng dalaga. Alam mong mahal na mahal kita, Ruby, at handa akong maghintay. Pero hindi mo mayalis sa akin na malungkot dahil sa haba ng paghihintay ko. Sabi naman ni Warren na nakatitig sa dalaga. Ang totoo, bilib na ako sa iyo eh. Nasa iyo na ang mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Kaya lang, sabi ni Ruby na hindi na ituloy dahil sa biglaang pagtatanong ni Warren. Ibig mong sabihin, mahal mo rin ako? Masayang sabi ni Warren na nakahawak na sa kamay ni Ruby. Teka lang, Warren. Sabihin mo na, Ruby. Oo, mahal din kita. Pero nakangiti ngunit parang alanganing sagot ng dalaga. Yes! Sa wakas, sinagot na rin ako ni Ruby, mga kasama. Kaming dalawa na. Hoy, ano ka ba? Huwag kang maingay. Nakakahiya. Nahihiyang saway ni Ruby sa katipan. Ano ba't napuno ng kaligayahan ang araw na yun kina Ruby at Warren? Ngunit kalungkutan naman kay Myla. Si Myla ay office mate ni na Ruby at Warren. At lantarang ipinakikita nito ang pagkagusto kay Warren. Habang si Jared naman na best friend ni Warren ay may damdamin kay Myla. Hello, Warren. Jared. Pati ni Myla kina Warren at Jared isang umaga habang nasa opisina sila. Hello, Myla. Ikaw pala. Sabi naman ni Jared habang nakangiti ng malapad sa lumapit na dalaga. Ikaw pala, Myla. Sagot naman ni Warren na bahagya lang ngumiti sa dalaga. Ano kasi, nagluto ako ng specialty ko na ulam. Dinalhan ko kayo. Eto oh. Nakangiti pa rin sabi ni Myla sabay abot ng lunchbox kay Warren. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Alam mo namang may girlfriend na ako, di ba? Paliwanag naman ni Warren na ayaw abutin ang lunchbox. Ako na lang, Myla. Akin na lang itong dala mo. Masayang sabi ni Jared sabay kuha ng lunchbox sa kamay ng dalaga. Ano ka ba, Jared? Para yan kay Warren, no? Inis namang tutol ng dalaga. Ayaw nga niya. Dahil may girlfriend na siya, si Ruby. Sayang naman tong pagkain, kaya akin na lang. Sagot ni Jared na kumindat pa sa dalaga. Tama si Jared. Sa kanya mo na lang ibaling ang pagtingin mo, Myla. O sige, naiwan ko na kayo. Pupunta na ako sa cubicle ko. Pagtatapos ni Warren, sabay tayo at marahang iniwan ang dalawa. Naging masaya naman ang bawat araw sa relasyon ni na Ruby at Warren. Tiwala sila sa katapatan ng isa't isa. Samantala, buwan-buwan ay umuuwi ng probinsya si Ruby. Yon ay upang dalawin ang kanyang ina at si Chin-Chin. Mami! Miss ko po kayo. Sigaw ng batang si Chin-Chin habang patakbong lumapit sa nakaupo sa sofa na si Ruby.
Niyakap at hinalikan niya ito. Miss ko rin ang baby ko. Sabi ni Ruby habang niyakap din at hinalikan ng bata. Pwede ka pa hindi mapakali ang batang yan, anak. Saka hihintay sa'yo. Nakangiti na magsabi ni Nati habang papalapit sa dalawa. Si Nati ay ang nanay ni Ruby. Noong araw na yon ay masaya nilang pinagsaluhan ang masasarap na pagkaing inihanda ni Nati para sa anak. Kinagabihan, anong iniisip ng baby Chinchin ko? Malambing na tanong ni Ruby sa bata nang makitang nakaupo pa ito sa kama at hindi pa natutulog. Sana po, Mami Ruby, lagi ka na lang po namin kasama. Sana dito ka na lang po maport. Malambing na sabi ng bata. Nasa Maynila ang work ni Mami Ruby. Malambing namang sagot niya sa bata habang inakbayan na ito. Ganito na lang, kausapin mo si Lola Nati mo. Sabihin mo sa kanya, sumama na kayo sa akin sa Maynila. Patuloy pa ni Ruby nang makapag-isip. Totoo po, Mami. Okay lang po sa inyo kahit doon na po kami tumira ni Lola sa Maynila. Kasama niyo po. Masaya namang tanong ng bata. Sinang-ayunan naman yon ni Ruby. Kaya naman payapa at masayang nakatulog si Chinchin. Sa isip ng bata ay kakausapin niya talaga ang kanyang lola upang lagi nang makasama ang mami. Samantala, ipinagtapat din ni Ruby sa ina ang tungkol kay Warren. Yon ay nung silang dalawa na lamang dahil pumasok na si Chinchin sa paaralan. Alam na ba niya anak ang tungkol kay Chinchin? Tanong naman ng ina habang katabi ng nakaupo sa sala si Ruby. Hindi pa po, Inay. Kasi tuwing nagtatapat po ako, laging may nangyayari para hindi po matuloy. Paliwanag ng dalaga na totoo naman. Sana anak, masabi mo sa kanya na wala kayong maging problema. Sagot naman ng ina sa anak. Nangako naman si Ruby na sasabihin ang lahat sa nobyo. Nang makarating sa Maynila, ay dinalaw ng nobyo ang dalaga. Doon ay niyaya na niya itong pakasal. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari na ako ang gusto mong makasama habang buhay? Nabigla ngunit masayang tanong ni Ruby sa binata. Siguradong sigurado na, Ruby. Sagot naman ng binata habang nakatitig at nakangiti ng malapad sa dalaga. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Tanong pa niya. Naniniwala. Pero may dapat ka pa kasing malaman tungkol sa akin, Warren. Sagot naman ng dalaga na handa nang magtapat. Ngumiti naman ng binata at sinabing, Ruby, hindi na importante kung ano man yun. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. At payag kang makasal na tayo. Paninigurado naman ni Warren habang hawak ang kamay ng dalaga. At itinakda nga nila ang kanilang kasal. Masayang-masaya naman yung ibinalita ni Warren sa kanyang kuya Minandro. Kasabay nito, pinakilala na rin niya ang nobya sa kapatid. Ruby Gonzales, kuya. Taga Cebu siya. Masayang pakilala ni Warren sa nobya. Ruby Gonzales? Cebu? Sabi naman ni Minandro sa sarili na tila may naaalala. Hindi naman nakaapekto sa okasyong yon ang pag-iisip ni Minandro. Sa kabilang dako, mabilis na humalat ang balita tungkol sa nalalapit na kasal ni Warren at Ruby. Ikinatuwa yun ni Jared. Sa isip niya, mabuti yon dahil masosolo na niya si Myla. Ngunit
Ngunit hindi ikinatuwa ni Myla yon. Hindi maaari. Hindi ako makapapayag na mapunta sa iba si Warren. Kailangan maghiwalay sila ni Ruby. Akin lang si Warren. Akin! Galit na sabi ni Myla sa sarili habang nakaupo ito sa kanyang kama. Isang umaga, aasikasuhin na sana ni Warren at Ruby ang ukol sa kanilang kasal. Nang makatanggap ng tawag ang dalaga buhat sa probinsya. Ruby anak, si Chin-Chin, dinala ko sa ospital. Naiiyak na sabi ni Nati sa anak habang kausap ito sa cellphone. Dahilan upang mataranta ang dalaga at magpasyang umuwi muna sa probinsya. Inalagaan naman niya si Chin-Chin hanggang sa gumaling ito. Siguro po, inay, sobrang napagod sa pag-aaral si Chin-Chin, kaya siya nagkasakit. Sabi ni Ruby sa ina habang nakaupo sila sa sala isang gabi. Iniwan nilang natutulog si Chin-Chin sa silid. Hindi anak, hindi yun ang tingin ko. Sagot naman ng ina. Kung ganon, ano po kayang dahilan? Tanong naman ng nagtatakang dalaga. Ang tungkol sa iyong pagpapakasal. Nabanggit ko kasi sa bata yon. At nag-alala siya na baka raw kasi hindi siya matanggap ng iyong mapapangasawa. Ay paano na lang daw siya? Paliwanag naman ang ina habang nakatingin sa anak. Nay, mabait po si Warren. At natitiyak kong matatanggap po niya si Chin-Chin. Dahil sabi nga po niya, ang mahalaga raw, mahal namin ang isa't isa. Makikita niyo. Makikilala niyo rin siya pagdating natin sa Maynila. Masayang paliwanag naman ni Ruby sa ina. Oo, isasama na nga niya sina Nati at Chin-Chin pagluwas niya. Mami, kapag po ba may asawa na po kayo, mamahalin niyo pa rin po ako. Malungkot at naiiyak na tanong ni Chin-Chin kay Ruby. Habang binibihisan niya ito, ngumiti naman si Ruby at sinabing, Siyempre naman, Chin-Chin. Kahit po, hindi niyo ko. Sagot naman ng bata na naiiyak na. Chin-Chin, hindi kita maaaring kalimutan. Tandaan mo yan. Sagot ni Ruby habang yakap at pinapahid ang luha ng bata. Hindi alam ng dalaga na galit na pala sa kanya ang kanyang nobyo ng mga sandaling yon. Bakit ka naglalasing, Warren? Hindi ka naman mahilig uminom ng alak ka. Nagtatakang tanong ni Minandro kay Warren nang makita itong naglalasing at galit. Si Ruby, kuya. Niloko niya ako. Niloko niya ako. Galit na sagot ni Warren sa kapatid. Bakit? Ano bang nangyari? Tanong naman ni Minandro na nagtataka. Hindi na pala siya malinis, kuya. May anak na siya. At ang masakit, sa ibang tao ko pa nalaman. Sabi ni Warren habang naiiyak na at pinalo pa ang mesa. Pinayuhan naman ni Minandro ang kapatid na kausapin pa rin ang dalaga. At baka meron lamang na gustong sumira sa kanilang relasyon. Sa kabilang dako, kina Myla naman ay... Namimiss ko na si Warren na. 3 days na siyang hindi pumapasok sa office. Sabi ni Jared na ipagtapat na niya kay Warren ang lahat ng mga sinabi ko. Pati na yung picture ng bata na kinuha ng inutusan ko na ibigay na rin niya kay Warren. Siguro, iyon ang dahilan ng hindi niya pagpasok. Ang walang hiyang Ruby na yon, gusto pang linlangin ng Warren ko. Pero kung sa bagay, mabuti yon. Nakakuha ako ng butas sa kanya. Ngayon,
tiyak ko na hindi siya pakakasalan ni Warren. At ako na ang mapapansin at mamahalin niya. Tumatawa at mahabang sabi sa sarili ni Myla habang nakahiga sa kama. Siya pala ang may kagagawan kaya nagalit si Warren kay Ruby. Nagutos siya ng susubaybay kay Ruby. Sa kabilang dako, nagtaka naman si Ruby dahil sa hindi sinasagot ni Warren ang kanyang mga text at tawag. Ganon pa man, sinikap niyang hindi mahalata ng kanyang mga kasama ang kanyang pag-aalala. Sa kabilang dako, muling dinalaw ni Jared si Myla sa bahay nito. "Flowers for you, Myla," masuyong sabi ni Jared sa dalaga sabay abot ng bulaklak. Kumusta na si Warren, Jared? Maarating sabi ng dalaga at walang emosyong kinuha ang bulaklak na dala ng binata. Nadismaya naman si Jared. "Kala ko pa naman, ako nang kukumustahin mo, hindi pala. Ayaw pa rin yung pumasok." Malungkot at dismayado namang sabi ng binata. Dapat makipag-break na siya sa Ruby na yon. Tingnan mo nga, napapabayaan na niya ang work niya. Dahil sa walang kwentang babaeng yon. Mahabang sulsol ni Myla. "Mahal mo pa ba ang kaibigan ko?" Nasasaktang tanong naman ng binata habang nakatitig sa mga mata nito. Concern lang ako sa kanya. Pagsisinungaling naman ni Myla. Dalihim namang pinagdudahan ng binata. Samantala, nakarating na ng Maynila sina Ruby. Ngunit kahit alam yon ni Warren, ay ayaw pa rin niyang puntahan ng dalaga. Iyon ay sa kabila ng payo sa kanya ng kuya na kausapin ang katipan. Pakiramdam kasi ni Warren, hindi pa siya handang makipag-usap kay Ruby. Ngunit dahil sa nagtataka na, ipinasya ni Ruby na puntahan na sa bahay ang binata. "Bakit ka na pa rito?" Malamig na tanong ni Warren sa dalaga. Galit ka ba sa akin, Warren? Bakit ka ganyan magsalita? Nagtatakang tanong din naman ni Ruby. "Sa palagay mo, may dapat ba akong ikagalit sa'yo?" Sagot naman ng binata na halatang nagpipigil ng galit. Wala akong alam. Kaya nga nagtataka ako eh. Tsaka ako nga ang dapat magtampo sa'yo dahil hindi mo sinagot ang mga text sa tawag ko. Ilang araw mo akong pinag-alala, Warren. Sagot naman ng naguguluhang dalaga. "Malis ka na. Saka na tayo mag-usap." Ano bang problema, Warren? Sabihin mo na, please. Pakiusap naman ng dalaga. "Sabi ko, saka na tayo mag-usap." No. Ngayon tayo mag-usap. Kung ano man ang ikinagagalit mo sa akin, sabihin mo na ngayon. Hirap na ako sa pag-iisip, Warren. Sige. Gusto mo malaman? Sasabihin ko na sa'yo. Bakit, Ruby? Bakit mo ko niloko? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka na sa pagkadalaga? Ha? Warren? Nagulat ka, no? Nalaman ko? Bakit ganon? Naging tapat naman ako sa'yo. Bakit pinaglihiman mo pa rin ako? Warren, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Please, makinig ka. Sa ibang tao ko pa talaga nalaman. Ang sakit, Ruby. Talaga namang gusto kong sabihin sa'yo. Pero, lagi mo akong pinipigil. Kung ganon, totoo nga. At kasalanan ko pa pala ang paglilihim mo. Hindi, Warren. Hindi ganon. Please, makinig ka muna. Umalis ka na. Tapos na ang lahat sa atin. Hindi. Hindi, Warren. Please. Huwag mo sabihin yan.
Ayokong magpakasal sa babaeng manluloko. Warren! Warren! Akala ko malinis ka. Kaya matyaga akong naghintay. Yun pala may anak ka na. Umalis ka na! Ayaw na kitang makita pa. Mahabang sagutan ng dalawa. Habang kapwa-luhaan, wala namang nagawa si Ruby kundi ang umalis na lang. Nang makarating ang dalaga sa kanilang bahay, ay nanatili muna ito sa kanilang munting hardin. Ayaw niyang makita ni Chin Chin ang kanyang pag-iyak. Bakit ayaw mo akong pakinggan, Warren? Bakit hinisgahan mo ako agad? Sabi mo mahal mo ako. Pero bakit ganun? Dahil sa pagluha ay hindi niya namalayan na nasa tabi na pala niya ang kanyang ina. Ruby, bakit ka umiiyak, anak? Nagkaproblema ba kayo ni Warren? Nag-aalalang tanong niya sa anak. Sabay upo naman sa tabi nito. Nay, nalaman na po niya ang tungkol kay Chin Chin. Oh, Diyos ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nagalit ba siya, anak? Hinusgahan po niya ako, Nay. Hindi na po niya hinintay na makapagpaliwanag pa ako. Pinagsalitaan po niya ako nung masasakit. Hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ko. Tinapos na rin po niyang lahat sa amin. Lumuluhang sabi ng dalaga sa ina. Niyakap naman siya ni Nati at sinikap na payapain. Samantala, hindi na ilihim kay Chin Chin ang kalungkutang nadarama ni Ruby. Kaya isang araw, nagtanong ito sa kanyang lola habang nasa sala sila. Lola, may sakit po ba si Mami? Kasi lagi ko po siyang nakikitang malungkot eh. Nabigla naman si Nati. Wala. Wala po. Siguro, pagod lang siya sa trabaho. Pagkakaila naman ni Nati sa apo. Yun pong boyfriend ni Mami. Kailan po siya pupunta rito? Muling nagulat si Nati sa tanong ng apo at napaiwas ng tingin. Kwan, apo. Busy pa siya sa trabaho. Huwag mo na lang munang isipin yon. Iwas na sagot ni Nati sa nagtatakang si Chin Chin. Samantala, gabi-gabi ay laging lumuluha si Ruby. Bakit hindi mo ako pinakinggan, Warren? Nasaan ang pangako mo na hindi ka magbabago? Huwag ka nang umiyak, anak. Baka marinig ka pa ni Chin Chin. Saway ni Nati sa luha ang anak. Patuloy pa niya. Alam mo bang nagtataka na siya sa mga kilos mo? Maging sa pananamlay mo. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang mga nakakaalam na ikakasal na pong kami ni Warren. Maging si Chin Chin, hindi ko po alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanya, inay. Tiyak na masasaktan siya, anak, kapag nalamang dahil sa kanya, kaya hindi na matutuloy ang kasal mo. Ang mahabang pag-uusap ng mag-ina. Pinayuhan naman niya ang dalaga na muling kausapin ng nobyo. Samantala, ng mga sandaling yon, ay pinuntahan ni Myla si Warren. Ibig niyang akitin ng binata. Ikaw pa lang sinabi ng katulong namin na bisita ko, Myla.
Kumusta ka na, Warren? Dinalaw kita dahil 2 weeks ka nang hindi pumapasok sa office. Malambing at maarting sabi niya sa binata. Di pa ako handang pumasok, Myla. Warren, if you want to forget her, I'm here. I'm willing to help you. I'm sorry, Myla. Hindi nagbabago ang sinabi ko noon. Wala akong damdamin sa'yo. Warren, niloko ka lang ng babaeng yun. Pero ako, hindi kita lolokohin. Baka mamahalin kita. Huwag kang yumakap sa akin, Myla. Warren, I love you. Please love me. Warren? Nasaan ba yung... Oh, I'm sorry. Hindi ko alam na may bisita ka. Pagkukunwari ni Menandro nang malapitan ng dalawa. Ang totoo'y sinadya niyang istorbohin sila. It's okay, kuya. Palis na rin naman si Myla. Umalis ka na, Myla. At sana, kay Jared mo nalang ibaling ang pagtingin mo. Wala namang nagawa si Myla, kundi umalis na lang. Pinasalamatan naman ni Warren ang kanyang kuya Menandro. Ayaw kong matukso ka. Kaya sinadya kong istorbohin kayo. Sabi naman ni Menandro. Kahit naman masakit ang pinagdaraanan ko ngayon, kuya. Naalala ko pa rin yung mga tinuro sa atin ni na mami at daddy. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng panibagong pagkakamali. Sagot naman ni Warren sa kapatid. Sumagot naman si Menandro na, salamat. At hindi ka nagpapadala sa silakbo ng damdamin mo. Hindi tulad ko. Minsan akong nakagawa ng pagkakamali, Warren. At labis kong pinagsisisihan yon. Kaya kung ako sa'yo, kung mahal mo pa rin si Ruby, balikan mo siya habang hindi pa huli ang lahat. Payo ni Menandro kay Warren habang nakatingin sa binata. Tandaan mo, higit na mahalaga ang sinasabi ng puso kaysa sa sinasabi ng ibang tao. Pagtatapos ni Menandro. Samantala, dahil sa ginawang yun ni Myla, ay ipinasya ni Jared na lumayo na sa kanya. Ipinagtapat kasi ni Warren sa kanya ang lahat. Ngunit bago yon ay nakipagkita siya kay Myla sa park. Salamat at nakipagkita ka sa akin dito sa park, Jared. Huling pagkikita na natin to, Myla. Lalayuan na kita. Ulat na ako. Tanggap ko nang hindi mo ko maring mahalin. Mahinahon ngunit mahabang sagot ng binata sa dalaga. No, Jared. Ako ang lalayo. Ayos na ang mga papeles ko papuntang ibang bansa. Doon na muna ako magpapalipas ng sama ng loob. Or maybe, I'll stay there na lang. Hanggang sa makalimutan ko si Warren. I'm sorry, Jared. Ginamit kita para maghiwalayan si Warren at Ruby. Sorry. And goodbye. Lumuluhang paalam ng dalaga sa binata. Sa paglipas ng mga araw, hindi natiis ni Menandro ang lungkot na nakikita sa kapatid. Sinabi niyang sasamahan niya ito kina Ruby. Alanganin namang sumunod si Warren. Magbibihis ka ba o bibihisan kita? Natawa naman ang bahagya si Warren. Pero alanganin pa rin. Si Kuya naman, no? Mapatawad pa kaya ako nun? Tanong naman niya sa kuya. Sagot naman ni Menandro, naniniwala ako, mapapatawad ka nun.
dahil hindi madaling kalimutan ang tunay na pag-ibig. At nagtungo na nga sila kina Ruby. Kuya Minandro? Ako nga, Ruby. Naparito ako para ayusin kayo ni Warren. Hindi ko siya niloko, kuya. Ayaw lang niya akong pakinggan. Ang batang akala niyang anak ko, si Chinchin, ay hindi ko anak. Ano? Gulat namang sabi ni Minandro sa mahabang pagtatapat ni Ruby. Pamangkin ko siya, kuya. Ha? Gulat na sagot ni Minandro sa dalaga. Anak siya ni Tina, ang bunso kong kapatid. Pinagsamantalahan siya noon at nagbunga ngayon. Pero sa kasamaang palad, namatay siya sa panganganak. At mula noon, ako na ang tumayong mami ni Chinchin. Mahaba at lumuluhang paliwanag ng dalaga sa namamanghang lalaki. Tina Gonzales. Nausal ni Minandro. Oo, kuya. O hindi. Oh, Diyos ko. Kuya? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Ruby sa lumuluhang lalaki na nauutal pa. Nang bigla namang dumating si Nati. Anak, nakita ko si Warren. Bakit hindi niyo siya? Sabi ni Nati na hindi na ituloy dahil nakita si Minandro. Aling, Nati? Ikaw. Di ba ikaw yung taga-Manilang panliligaw ni Tina noon? Pagkilala ni Nati sa lalaki. Ako nga po. Patawarin niyo po ako. Maging ikaw, Ruby. Bakit ka ba humihingi ng tawad? Nagtatakang sabi naman ni Nati. Habang si Ruby naman ay tulalang nakatingin kay Minandro. Dahil ako po ang nagsamantala noon kay Tina. Binigo niya ang pag-ibig ko. Kaya nang makita ko siya ng isang gabing lasing ako, pinagsamantalahan ko siya. Hindi niya ako nakilala dahil sa takip ko sa mukha at sa madilim na gabi. Patawad sa inyo. Patawad. Walang hiya ka! Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Ruby. Sabay dating naman ni Warren at nakita yon. Kaya naman, Ruby, bakit mo sinampal ang kuya ko? Galit na tanong ng binata na walang nalalaman sa katotohanan habang papalapit naman kina Ruby. Ang sama ng kuya mo. Isa siyang rapist. Pinagsamantalahan niya ang kapatid kong bunso. At nagbunga ngayon. Kaya namatay siya sa panganganak. At alam mo ba kung sinong ang anak ng kapatid ko? Si Chinchin. Ang inakala mong anak ko. Mahabang sabi ni Ruby kay Warren habang mapait na nakatitig sa binata. Ipinagtabo niya ni Ruby sina Warren at Minandro. Sa sasakyan naman ay walang kibuan ang magkapatid. Ngunit si Minandro muling bumalik sa kanyang alaala ang lahat. At doon din niya naisip na si Chinchin, ang itinuring na anak ni Ruby, ay anak niya kay Tina. Ganun na lang ang pagsisisi ni Minandro. Dahilan upang siya naman ang madalas na uminom ng alak.
Abot-abot din ang paghingi niya ng tawad sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil likas namang mabait, pinatawad ni Warren ang kuya. Pinayuhan din niya itong humingi ng tawad kina Ruby. Samantala, maging si Jared ay nagulat sa mga naganap na destino noon sa Cebu si kuya. Doon niya nakilala si Tina. Noon naman, nagtatrabaho sa Maynila si Ruby. Kaya hindi niya nakita si kuya. Hindi sila nagkakilala. Hindi niya matanggap ang kabiguan niya kay Tina. Kaya pinagsamantalahan niya yon. At dahil hindi naman siya nakilala ni Tina, ay tinakasan niya yon. Dahil doon, kaya sobrang inuusig ng kanyang budi si kuya. Kwento pa ni Warren sa kaibigan. At ang masakit, hindi ko alam kung magkakabalikan pa kami ni Ruby. Lumuluhang pagtatapos ng binata. Makalipas ang ilang araw, muling tinungo ni Menandro ang bahay ni Ruby. Hindi naman siya hinayaang mag-isa ni Warren. Handa na ako. Kahit ipakulong pa nila ako, ang pakiusap ko lang, ipakita nila sa akin ang anak namin ni Tina. Nang makarating sila sa bahay ni Ruby, ay agad na bumungad sa kanila ang dalaga. Kayo? Bakit kayo naparito? Galit na tanong ni Ruby kina Menandro. Sinamahan ko si kuya. May hinahong sagot ni Warren. Gusto kong humingi muli ng tawad sa inyo, Ruby. Naluluhang sagot naman ni Menandro. At sana makita ko ang anak namin ni Tina. Patuloy pa niya. Anak? Wala kang anak. Anak ko si Chinchin. Mariing sabi ni Ruby, sabay lapit naman ni Aling Nati. Anak, huwag ka nang magalit sa kanya. Inay, pinatay niya si Tina. Mali, anak. Ang kasalanan niya ay pinagsamantalahan ng kapatid mo. Ngunit ang ikinamatay ni Tina ay ang panganganak. Pero inay, sinabi ko na sa iyo, pinagniwanag na ng Diyos ang isipan ko. Kaya tanggap ko nang hindi na makababalik pa sa atin ang buhay ang kapatid mo. Kahit pa magalit tayo kay Menandro at isumpa siya. Mahabang paliwanag ng ina habang umaagos ang masaganang luha sa mga mata. Maraming salamat po, Aling Nati. Handa na po ako kahit pakulong niyo ko. Sana lang ipakita niyo sa akin ang anak namin ni Tina. Hindi matigil ang pagluha ni Menandro at pinagbigyan naman nila ang pakiusap ng lalaki. Tinawag ni Ruby si Chinchin. Marahan itong pinaupo sa kanyang kandungan, sabay iniyakap ang mga kamay sa bata. Chinchin, diba you said last night you want to see your daddy? Opo, Mami. Pero, pwede po ba yun? Tsaka, saan po natin siya hanapin? Sagutan ng dalawa. Chinchin, narito na siya. Ayan siya, sa iyong harapan. Pagturo naman ni Ruby kay Menandro. Chinchin, anak ko. Anak. Luang sabi ni Menandro na napaluhod na sa harap ng bata. Kayo po ang daddy ko.
Oo, anak. Ako nga. At lumuhang nagyakap ang mag-ama. Habang luhanding nakatingin sa kanila, sina Ruby at Nati. Samantala, nang magkaayos ang mag-ama ay nakiusap din si Warren na makausap si Ruby. Pumayag din naman ang dalaga. Dahil naisip ko na hindi malulutas ang problema kung iiwasan kita. Malamig namang sabi ni Ruby. Patawarin mo ako. Hinusugahan kita. Pero gusto kong malaman mo na nasaktan din ako sa ginawa ko. Dahil mahal na mahal kita. Sabi ni Warren habang lumuluha. Warren, Gusto ko sana kung papayag ka. Magsimula tayo muli, Ruby. Ituloy natin ang ating kasal. Dugtong pa ni Warren na lalo namang nagpaagos sa masaganang luha sa mga pisngi ng dalaga. Niyakap siya ng binata at ilang saglit pa ay tumugon na rin siya. Inayos nga ng dalawa ang kanilang kasal. Habang si Nati naman ay hindi na kinasuhan pa si Menandro. Katwiran niya, kailangan ng kanyang apo ang ama, kaya ibibigay niya ito. Kaya't inari na rin niyang anak si Menandro. Nang sumapit ang pinakahihintay na araw ni Ruby at Warren, si Chin Chin ang kanilang naging flower girl. Napakaligaya ng dalawa ng mga sandaling yon. Damang-dama nila ang pag-ibig sa isa't isa. At kanilang ipinangako na kailanman ay hindi na nila hahayaang madaig pa sila ng galit at paghuhusga. Sa halip ay mahinahon nilang pag-uusapan ang mga magiging problema nila at kanilang pananaigin ang pag-ibig sa isa't isa. Wakas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po huwag niyo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.